Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Aking babasahin ngayon ay makikita sa libro ng unang mga kronika, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang sinasabi. Pumili si David at ang mga komander ng mga sundalo mula sa mga anak ni Asaph, Heman at Jeduthun para ipahayag ang mensahe ng Diyos na tinutugtugan ng mga alpa, lira at pumpyang. Ito ang talaan ng mga pangalan nila at gawain. Mula sa mga anak na lalaki ni Asaph, sina Sakor, Hosi, Netanya at Asarela. Naglingkod sila sa ilalim ng pamamahala ng kanilang ama. Si Asaph ang nagpapahayag ng mensahe ng Diyos kung ipag-uutos ito ng hari. Mula sa mga anak na lalaki ni Jeduthun, sina Gedalia, Zere, Jeshaya, Shimi, Hashabia at Matitiya. 6 silang lahat. Naglingkod dito sa ilalim ng pamamahala ng ama nilang si Jeduthun na nagpahayag ng mensahe ng Diyos na tinugtugan ng alpa na may pasasalamat at papuri sa Panginoon. Mula sa mga anak na lalaki ni Heman, sina Bukiya, Matanya, Uziel, Shibuel, Heremot, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Josbikasya, Malyoti, Hoter at Mahasiot. Silang lahat ang anak ni Heman na propita ng hari. Pinarangalan siya ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng 14 na anak na lalaki at 3 anak na babae ayon sa ipinangako ng Diyos sa kanya. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang mga kronika, kabanata 25, talata 6 hanggang 9. Ito po ay kay Bro Alan. Ito ang nakasulat. Ang lahat ng lalaking ito ay pinamahalaan ng kanilang ama sa pagtugtog nila ng mapumpyang, lira at alpa bilang paglilingkod sa bahay ng Diyos. Sina Asaph, Jeduthun at Heman ay nasa ilalim ng pamahala ng hari. Sila at ang mga kamag-anak nila na 88, lahat ay mahusay na musikero para sa Panginoon. Nagpalabunutan sila para malaman ang kanya-kanyang tungkulin, bata man o matanda, guro man o mag-aaral. Ang unang nabunot sa pamilya ni Asaph ay si Hosi at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 po sila lahat. Ang ikalawa ay si Gedalia at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. 12 sila. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin yun ay mula sa libro ng unang kronika, chapter 25, verses 10 to 13. Ang ikatlo ay si Zakur at ang mga lalaki niyang anak at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikaapat ay si Zeri at ang mga lalaki niyang anak at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikalima ay si Netanyas at ang mga lalaki niyang anak at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ika-anim ay si Bukias at ang mga lalaki niyang anak at mga kamag-anak. 12 sila. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa unang kronika, chapter 25, verse 14 to 17. Ang ikapito ay si Jesarela at ang mga lalaki niyang anak at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikawalo ay si Jesayas at ang mga lalaki niyang anak at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikasyam ay si Matanyas at ang mga lalaki niyang anak at mga kamag-anak. 12 sila. Ang ikasampu ay si Simei at ang mga lalaki niyang anak at mga kamag-anak. 12 sila. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa unang mga kronika, kabanata 25, talata 18 hanggang talata 22. Ito po ang nakasaad. Ang ika-11 ay si Asarel at ang mga anak niyang lalaki sa kamag-anak. 12 sila.
Ang labing dalawa ay si Hasashiba at ang mga anak niyang lalaki at mga anak. Labing dalawa sila. Ang labing tatlo ay si Shibuel at ang mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa po sila. Ang labing apat ay si Matitiya at ang mga anak niyang lalaki at ang mga kamag-anak. Ang labing lima ay si Hiremot at mga anak niyang lalaki at mga kamag-anak. Labing dalawa sila. Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Good morning. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Chronicles chapter 25 verses 22 to 26. The 15th to Jerimoth, his sons and relatives. The 16th to Hananiah, his sons and relatives. The 16th to Joshbekasha, his sons and relatives. The 18th to Hanani, his sons and relatives. The 19th to Maloti, his sons and relatives. The word of the Lord. God bless. Purihin po ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na tayo nakakapagpatuloy sa pagbabasa ng Biblia sa bawat araw. No? Na naging bahagi na ng ating buhay ang pagde-devotion. At dahil ito'y bahagi na, talagang hindi natin nakakalitaan at isang favor ng Lord na tayo ay nakakapagpatuloy. No? So tayo po ay nasa 1 Chronicles, no? Chapter 25 at 27 to 31, yung ipinagkatiwala po sa atin. At dito po natin makikita yung mga names, no, ng mga galing po doon sa mga Levita. Talagang dito po natin mapupuna na talagang nandun po yung kaayusan, no? Talagang makikita po natin na talagang may mga musikero na talagang yung itinalaga ni David para doon sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon. No? Nandun yung ingay na kumbaga dito natin makikita, hindi lang basta tugtog, no? Kundi talagang sinasala kung sino yung mga maglilingkod. Nandun niya may mga leader, may mga taga-sunod. So, ibig sabihin, pagpapakita lamang po ito na talagang isinasaayos ni Haring David yung pagsamba. No? Sapagkat yung pagtugtog ay hindi ito kailangan lang yung performance. No? Hindi kailangan lang yung galing. Sapagkat dapat may kaalinsabay ito na kaayusan, may kalinsabay ito na kalinisan ng puso. So, kaya't ang paghahanda na ginagawa nila ay talaga pong isinasaayos, no? Isinasaalang-alang kung sino yung mga dapat tutugtog, kung sino yung mga dapat mamumuno. So dito po natin nakikita yung pagkakaiba na pagpara sa Diyos ay talaga nga pong makikita natin sa ating binasa na hindi para talaga sa tao. Sapagkat naghahanda talaga yung mga Israelita. At may mga tao talaga na itinalaga, no, upang sa ganoon ay maging ganap yung pagsamba sa ating Panginoon. No? So, purihin po ang Panginoon sa ibinigay muli sa atin na pagkakataon na tayo nakakapagpatuloy sa ating pag-devotion. God bless everyone. Ang Panginoon po muli ang mapupurihan sa buhay ng bawat isa.